Sa ating balita, tumama na sa kalupaan ng Balabac, Palawan si Bagyong Crising. Para sa detalye, kasama natin si Pag-asa Weather Forecaster Alzar Aurelio. Magandang hapon, Alzar. Magandang hapon sa iyo, April. Yes, ano na ang status nitong si Bagyong Crising na tumama na nga dyan sa Maya, Palawan? O nga sa mga oras nito, itong si Crising ay as of 11 a.m. ay tumama ito sa Balabac, Palawan at patuloy itong kumikilos sa west-northwest sa bilis na 15 km. Kaya nakataas na doon ang Southern Palawan ng Public Storm Warning Signal number 1. Okay, nabanggit mo nga na bumagal yung pagkilos nito at 15 kilometers per hour. Gusto namin malaman bakit nga ba, anong rason kung bakit ito bumagal? Kasi ang unang weather system na nakaka-apekto sa pagkilos ng bagyo, itong high pressure area. Itong high pressure area nasa bandang Luzon, Visayas area. At yun ang dahilan bakit bumagal. Pero mabilis naman pagkilos ni Crising, pero kumpara kahapon 19 km per hour, ngayon 15 km per hour. At dahil nga ganyan na ang pagkilos nito ngayon, kailan natin siya asahang aalis ng ating FAR? Yung nakikita na bukas ng umaga ay nasa labas ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Okay, at ano naman ang kaya ang magiging lagay ng panahon natin ngayon, no? Especially medyo makulimlim daw sa labas ngayon. Ang una-una dito nakikita natin sa satellite image, mayroong mga makakapal na ulap dito sa Southern Palawan. So doon lamang na makakaranas po ng moderate to heavy rains, kaya pabala po sa ating kababayan na maging alert to sa mga posibleng flash flood at landslide. The rest of the ating bansa, itong Metro Manila, ay magandang ating weather at asahan po natin ng mahinang pag-ulan. Lalo po sa Mindanao kung saan nakaranas po ng nakarang araw ng masungit na panahon, ganyan din sa Visayas, ngayon po ay maganda ang ating weather. Okay, sa oras naman na lumabas ng FAR itong si Bagyong Crising, meron ba tayong namomonitor na kahit anumang weather disturbance na pwedeng magbanta sa ating FAR sa mga susunod na araw? Ito, magandang balita, wala tayong namamataan na low pressure area o panibagong bagyo sa loob ng 3 araw mula ngayon hanggang Sabado. Ang nakikita namin, itong northeast monsoon pa rin ang nakaka-apekto dito sa malaking bahagi ng Luzon at ng Visayas. Okay, at teka, nabanggit mo kanina yung presence ng high pressure area, no? So does that mean napapalapit na ang ating transition ng mga kahanginan? Kasi 'di ba, summer indicator itong presence ng high pressure area. Pero nabanggit mo na nandyan pa rin ang northeast monsoon. So ano bang status ng ating summer season? Sa unang-unang indicator natin itong temperature, nakikita natin na mataas ang ating nakukuhang temperature lalo sa Science Garden, halimbawa, kumpara nung January. Indicator na papalapit na ang tag-init sa atin. Pero nandito pa rin yung northeast monsoon, pero mahinang epekto nito kumpara nung January. Okay, so antabayan na natin yan. No? Salamat, Zar. Welcome. Ayan po si Pag-asa Weather Forecaster Alzar Aurelio para sa update kay Bagyong Crising at sa nalalapit nating pagbabantay sa summer season. Patuloy ang ating pagmamonitor kay Bagyong Crising dito mismo sa Pag-asa Weather and World Forecasting Center. Kaya tutok lang sa PTV kada oras para sa Panahon TV Express. At yan ang pinakauling balita mula dito sa Pag-asa. Para sa Telebisyon ng Bayan, April